Shake, shake, shake. So, ayan guys, meron tayong binasa na email. Kakatapos ko lang magbasa ng email. And then, itong sabi niya, ano daw ang masasabi ko sa mga babae or sa mga asawang babae na nagpunta sa ibang bansa or nagmasukan sa ibang bansa para sa pamilya. Pero, nung nandun na sa ibang bansa, nakahanap ng bagong pamilya or sabihin natin nakahanap ng bagong jowa. Alam niyo, sto lang, hindi na bago yan ganyang issue. Matagal na nangyayari to. Matagal ng issue at matagal na nagiging problema to. Actually, pag napanood mo nga yung Tulpo, pag nanonood ka ng Tulpo, kung familiar ka talaga sa mga ganyang senaryo, isipin nyo, ang dami ng ganyang mga issue. Yung tipong yung misis niya, nag-ibang bansa, para nga daw sa pamilya, para may pantustos, para gumanda ang buhay. Alam niyo yun, yung tipong dito hirap na hirap, yung mag-ama niya, walang makain, yung tatay, namamasada ng tricycle, tapos yung nanay, namasukan sa ibang bansa. Pero, nung nandun sa ibang bansa is, nakahanap ng bagong kalandian. Ang masabi ko lang dyan, putang. Gigil ako sa mga ganyan. Totoo lang. Nakakaawa kasi, alam nyo kung ano nakakaawa, yung bata. Hindi, wag mo na lang tingnan yung asawa. Kasi, bata ang una nakakaawa dyan, yung anak. Kasi, siya yung magsasuffer, pinangakuan ka ng ina mo. Diba? Bago umalis yan, syempre, bago umalis yung nanay, nangako yan sa anak na, o mag-iibang bansa ako, may iwan ka dito kay papa, kay tatay, para gumanda ang buhay natin. Magtatrabaho si nanay sa ibang bansa, di ba? Para maibigay ko yung pangangailangan or gusto nyo. Pero ilang buwan lang nabalitaan na ng tatay na may ibang kinakalantari. Nawala na ang komunikasyon, hindi na masyado nakikipag-video call sa asawa. Pag tumatawag yung anak, laging busy, ayun pala. Iba na yung kinakalantari, mga Indiano, di ba karamihan yung mga Arabo.